Good morning guys! Panibagong tapon, panibagong basura na naman ang ating tatalakayin ngayong araw. Ngayon nga nandito ako sa labas kasi ako yung nagpapaaraw yan. Hindi ano naman yung araw, okay naman. Hindi siya sobrang sakit sa amin. Kasi alam nyo ba guys, sobrang lamig ngayon. 15 degrees Celsius. Ata ngayon kasi nasa na lang, 18 kasi umaga na. Yun, maaraw. So ngayon nga, tayo ay magtatapon ng basura na naman guys. And ngayon, alam ko magkaka-interest kayo. Hindi ko sure kasi ngayon mangangalakal tayo ng basura. So mangangalakal tayo ng mga gamit sa basura. Siyempre hindi lang kasi dito. Di ba alam niyo guys, nagte-trending kasi yung mga video. Mga video hindi lang dito sa Japan guys, kundi kung saan panig ng bansa pa yan. Especially sa US, di ba ang dami mga talagang jackpot sa basura na talagang tinatapon nila mga bago pa. Pero natanong ko na kasi si ate kung meron bang ganun dito. Sabi niya kasi hindi niya sure pero baka sa ibang lugar yun. Yung mga napapanood ko kasi na na nasa Japan na talagang literal na ang gaganda pa ng gamit. Kasi dito sa may area namin, doon sa akin tinatapunan, yung basura kasi doon, hindi tayo pwede magtapon ng malalaki like yung mga ref, cabinet, alam niyo yung TV, hindi siya pwede itapon dun. Sabi kasi ni ate, kapag magtatapon doon ng ganung basura, kailangan pa nilang itawag and kailangan mo magbayad. Yes, itatapon na kailangan pa magbayad. Para lang matapon nila guys, kailangan nila magbayad. And then after that, pagtapos nila magtapon, magbayad. Siguro kung kailan yung tapon ng gamit ng basura, doon nila ilalabas sa labas ng bahay. And then, meron doon magpipick up. Yes guys, truck siya magpipick up. Then sabi nga ni ate, one time daw parang mismo sa harapan ng bahay nyo, mismo sa bahay nyo yun, sisirain, literal. So meron nga ako napanood sa YouTube guys, sorry magalawa. Meron ako napanood nga sa YouTube guys, nagbabike siya, then tinitignan niya yung mga tinatapon na gamit. Ayun nga, mga nasa bahay, siguro ayun yung mga pipick upin. And literal na talagang mga magagamit pa, like bike, TV, cabinet. Basta as in talagang talagang magagamit mo pa. And doon sa napanood ko na yun, hindi niya kinukuha. As in, parang binibidyohan lang niya talaga. And then, sabi kasi din, pag ganun, bawal na daw kuhanin. Kasi syempre, binayaran na nung magtatapon yun eh. Then, ini-expect din kasi ng magpipick up, na meron siya pipick up eh. So, mahirap naman yun, kukunin mo tapos, pagdating ng truck, wala na siyang maaabutan. So, bawal yun. Wala pa naman gumagawa nun dito na nangunguha. Especially mga Hapon, di ba? Mga Hapon nilang, alam nila yung mga policy. Pwede siguro tayo pa. Pero syempre kung tayo nandito, tas alam natin na ganun, hindi siguro natin yung kukunin. Kasi alam naman natin meron mag-pick up. And then, yun nga, meron din ako short story sa inyo guys. Way back 2011, di ko alam kung mas early or mas late pa dun. Kasi sobrang tagal na din kasi. Di ko na matandaan. Nag-ano nga ako ng mga picture pero wala na ako makita. Yun nga, 2011, then kami dalawa ni mother dito sa Japan. Then one time, nagtapon kami ng gamit. Yan, sa tapunan ng basura. And then meron kami nakitang gamit na, hindi ko sure kung ano yun, pero alam mo yun, nagka-interest kami. Pero hindi siya intentionally na talagang mangunguha kami ng basura. Siguro nagustuhan namin. Then kinuha namin yung malaking plastic. Then inuwi namin dito sa kila ate, doon namin kinalikal yung mga gamit na, alam mo yun, yung pwede pang mapakinabangan, pwede pang magamit, pinili namin, and then tsaka namin binalik yung basura na hindi namin napili. So yun, sobrang sobrang nakakahiya guys, pero syempre, alam niyo yun, pagka talaga nagka-interest ka, pero syempre hindi naman din yun, kasi pwede ka naman din pwede mo naman kunin, nasa sayo na lang din naman yun. Hindi naman bawal. And hindi rin naman pag nanako yun guys. Diba? Kasi tinapon na yun. So, yun guys. Tinapon namin yung mga natirang ganun. Then, hindi na, as in, after that, hindi na siya na ulit. Yan. Kasi iniisip din kasi namin pag, alam mo yun, kuha ng kuha. Tapos, ang mahirap kasi nun, hindi mo alam kung paano mo uuwi ng Pinas, diba?
Madaling kumuha ng kasi syempre pwede mo ibenta sa Pinas yun. Madaling kumuha ng mga gamit, kaso ang mahirap kasi nun, kung paano may iuwi ng Pinas. 'Di ba? Ang mahal na kasi ng box ngayon, as in. Nagpa-box kami ni ate nung last time. And nagmahal na nga daw ang box, hindi biro guys ha. And then, bukod sa nagmahal, lumi pa siya. Di nagulat nga ako, ang liit na pala ng box, ito na lang pala yung malalagay. So alam niyo, kung ano yung mga importante lang na priority na ilalagay sa box, ayun lang talaga yung nilalagay ni ate. Hindi na siya naglalagay na talagang, alam niyo yun, yung mga talagang luma na dapat naman na itapon, mapapakinabangan pa, pero syempre, kailangan natin priority yung mga dapat ilagay sa box. Kasi sayang nga, di ba? Ano pa naman, ganda pa naman sana negosyo dyan sa atin yung like yung mga ginagawa ng iba, di ba? So, yun. Sobrang malaking kapital lang talagang kailangan mo. Then, hindi mo rin alam kasi kung saan mo itatumbak yung mga kukunin mo. Kasi dito sa, wala rin talagang tambaka. Nagbabawas nga kami ng gamit ni ate. Binabawasan ko kasi sikip na. So, yun guys. Yun lang. Na-share ko lang naman sa inyo guys. That time pa hindi pa siya trending. Hindi pa trending yung mga yung mga nagbibideo sa YouTube, nagbibideo sa FB na kumukuha ng mga sa basura. Hindi pa, wala pa ako napapanood nung time na yun. Siguro kung uso na yun, kung alam ko na yun, baka nag-video na rin ako nung time na yun. So, hindi pa kasi siya uso nun. Neto na lang din kasi na uso yun, no? Yung mga nagbibideo, mga nag-vlog about sa mga basura nga. So, ayun lang guys, na-share ko lang sa inyo at yung ay umiinit na. So, ipapakita ko sa inyo yung yung aking itatapon. Then, hindi ko sure kung meron tayong masisipat na na basura sa mga gamit sa basura. Kasi masyado pang maaga guys. For sure, konti pa lang yung mga nandun. Hindi tayo literal na mga ngalakala. Sisipatin lang natin siya sa plastic. Kasi, guys, nakakahiya din kasi ang daming tao, mga dumadaan sa sakyan. So, alam niyo na kahit haponesa yan, literal na titignan pa talaga niyan. So, ayun lang guys, let's go. So, ito yung akin gamit na itatapon. Like itong takip, hindi na nga namin alam kung ano yung pinakalagayan. Sabi niya, ate, itapon ko na. Tapos ito, ayun, like ito, iwaan ng pizza, mga pambik. Ito, pambik. Ito, strainer ito. So, ito nga yung hinihingi ko, sabi ko, sayang. Tapos ito, yan, okay pa yan. Ayun, yung mga pambik, yan. Ayan. Yung iba naman dito, mga sira na guys. Like ito. Sira na to. Ito mga pambik. Ang dami kasi pambik ni ate. Ayan, hindi ko na maisa-isa. Basta mga siya. Mga talagang magagamit pa. So, itapon na natin siya ngayon guys. Wait. Ayun ito. Tumayo ka. So, let's go. Magtapon na tayo. Hindi ko lang sure kung kung may mga gamit na dun. Kasi masyado pang maaga. Mga 6 AM guys. Medyo konti pa siguro yung mga nagtatapon. Depende. Titignan natin kung meron kung madami-dami. Pero check na rin natin siya kung Ang lamig ngayon. Sana walang dumaan. Hindi na natin bubuksan yung basura guys ha. Sisipatin lang. Sisipatin? Tama ba yung word ko? Sisipatin lang natin siya. Ay, mukhang konti pa lang yung mukhang konti pa lang yung nagtapon ng basura. Ang hangin, para kung tinatangay ng hangin. Ayan guys, konti nga lang. Ayan. Konti pa lang. So, ito, titignan natin siya. Guys, walang tao. Ayan. Ano ito? Mga gamit lang din sa bahay. Parang mapapakinabangan pa ito eh. Nalagayan, kaldero rin guys.
Ito mga hanger. Guys, parang mas mapapakinabangan pa itong tinapon ko kaysa sa tinapon nila. Ito, takip to ng toilet, guys. Maaga pa kasi masyado. Maaga pa masyado, guys. Ito, ano to? Ito sa kabila meron. Ito, hose? Hindi ko rin alam. Ay, may mga laruan din siya, oh. Yan, laruan. Tapos ito, ano yan? Ladder na maliit? I don't think so. Buti walang tao. Ayan, oh. Ayan ang mga gamit. Gamit ba yan? Ay, mga hindi kinuha yan. Ayun, mga hanger. So, hindi maganda ang tapon ng basura ngayon, guys. Try na lang natin. Try ko mamaya kung makakabalik ako. Pero itapon na natin to. Naaga pa kasi masyado. Yan, ganyan lang yung dapat maitatapon dito, guys. So, bawal magtapon dito ng mga rep, TV. Basta yung mga gamit na malalaki, bawal. Mga ganyan lang siya, paliliit. So, itatakpan natin siya. Yan. So, konti pa lang. So, let's go. Mag-jogging tayo. Guys, nagkulot ako gabi ng ng buhok. Tingnan ko lang kung bagay sa maiksi. Ganda kasi ng plancha ni ate. Talagang sumusunod sa galaw. Ang lamig, guys. Napakalamig. Ay, may tao. May pa-make pa tayo, guys. Vlogger yan. Lamig. Di ko kilala yung guys. Sadya mo, bais lang talaga yung mga tao dito, guys. Talagang babatiin ka kahit di ka kilala. Ang hirap maligo kapag ganito yung weather. Although may may heater naman. Kasi alam niya, iba yung pakiramdam ng tamad maligo. Chinismis na nakakatamad. Kagabi nga, grabe yung lamig. Ay, naku. Pero ang sarap sa pili. Mas gusto ko yung pares lang, mas gusto ko yung summer. Pero iba pa rin kasi kapag winter. Di ba? Gusto ko maabutan dito, guys. Snow, kaso dito kasi sa area nila bihirang-bihira mag-snow. So kapag gusto mo makakita ng snow, kailangan mo pumunta sa lugar na malapit sa Fuji. So sana hopefully na maabutan pa natin yung makaabutan ko yung snow. Diba, bago ako umuwi. Guys, may dadaan. Huwag natin siya pansinin. Nakatingin siya sa akin. Alam niyo, sabi ko nga, pag nandito ako, hindi ako mahiya mag-video. Pero kapag nandito ako, nakakahiya. Ay, naku. Sobrang nakakahiya. Pero wala tayong magagawa. Partida, konti pa, walang katao-tao. Guys, nahihiya ako. Diba? Ang ganda ng weather. Ang ganda ng weather.